Pumikit ako at nagbabaka sakaling mag-reply siya ngunit wala pa rin ako natatanggap na sagot mula sa kanya. Tiningnan ko ang oras sa aking side table. Almost 1 a.m. in the morning na pala. Baka tulog na siya. Umayos ako ng higa para matulog na rin nang biglang tumunog ang aking telepono at agad kong tiningnan ito ng may pananabik. Napaupo akong bigla sa aking kama at sa sobrang saya ko ay napapasuntok ako sa hangin na para bang timang. Ramdam na ramdam ko ang mabilis na pagtibok ng aking puso matapos kong mabasa na galing kay Ali ang text. Hindi ko maintindihan bakit mo ginawa ang ginawa mo. Pero ayoko nang pag-usapan pa. Sana lang hindi na maulit pa nangyari. Hindi ka dapat nananakit ng kahit na sino. Hindi bayolenteng tao ang kilala kong Edward. Pagkabasa ko ng text niya ay agad-agad ako nag-reply nang may ngiti sa aking labi. Hindi ako makakapangako. Sobrang sakit na makita kang may kayakap na iba. Halos nadudurog ang puso ko. Mahal na mahal kita, baby ko. Gusto kong maramdaman mo iyon. Alam ko namang wala akong karapatan pero sige, gagawin ko ang lahat para lang makaiwas. Reply ko sa kanya. Matulog ka na, Edward, at mag-uumaga na. Good night. Nahiga na ako ng tuluyan at tuluyan ang ipinikit ang aking mga mata ng may ngiti sa aking labi. Maaga akong nagising. Naligo agad ako at nagbihis. Paglabas ko ng aking silid ay dumiretso na agad ako sa ibaba papuntang garahe at sa opisina na lamang ako mag-aagahan. Nang makarating ako ng aking opisina ay isa-isang nagbabatian sa akin ang aking mga empleyado na nakakasalubong ko. Good morning, sir. Bati sa akin ang lahat ng madaanan kong empleyado ko. Diretso lang ako naglalakad na parang walang naririnig at hindi man lamang sila pinapansin. Ayan na si sir. Magiging maganda na naman ang araw ko nito. Narinig kong bulong ng isa kong empleyado. Shh! Bruha ka! Baka marinig ka ni sir. Hinaan mo boses mo. Wika ng isa niyang kausap. Napalingon ako sa kanila ng matalim ang pagkakatitig kaya't agad na yumuko sila at nagmamadaling umalis palayo sa akin. Naglakad na ako diretso sa private elevator nang may bumangga sa akin kaya napatingin ako. Can we talk in private? Wika ni Harold na ikinasalubong ko ng aking mga kilay. And what makes you think nakakausapin kita, ha? Inis kong sagot at tuluyan na akong pumasok sa elevator. Bago pa sumara ang elevator ay mabilis nang naiharang ni Harold ang kanyang braso sa papasarang pinto at tuloy-tuloy na pumasok sa loob at tumayo lamang sa aking tabi habang nakapamulsa ang dalawang mga kamay. Wala kaming imikan hanggang sa bumukas muli ang elevator at tuloy-tuloy na akong lumakad papunta sa aking opisina habang nakasunod lamang si Harold sa aking likuran. Pagkapasok ko sa aking opisina, inutusan ko ang aking secretary na igawa kami ng 2 kape at ikuhan na rin ang maaagahan namin ni Harold dahil mukha namang wala akong choice kung hindi ang makipag-usap sa kanya. Ano bang kailangan mo, ha? Wika ko na diretsyong nakatitig sa kanya. Hindi ba't kakain muna tayo ng breakfast? Nagmamadali ka namang masyado, pare. Anya sa akin na ikinakunot ng noo ko at napatingin ng masama sa kanya. Hindi tayo magkaibigan kaya wag mo akong tawagin, pare. Inis kong ani sa kanya na ikinatawan niya at napapailing ng kanyang ulo. Ano bang problema mo at galit na galit ka sa akin? Nakangising tanong ni Harold na halos kanina ko pa gustong ingud-ngud sa sahig ang pagmumukha niya. Magsasalita na lamang sana ako nang kumatok naman ang secretary ko kaya napabuntong hininga ako ng malalim. Come in. Ani ko at bumukas naman ang pintuan ng aking silid ng opisina. Here's your coffee, Sir Mondragon and Mr. Owamil. Ani ng secretary ko na ngiti-ngiti na tila ba nagpapakyut pa yata sa Owamil na ito. Sir, kukunin ko lang po ang blueberry pancakes na pinaluto ko sa kantin. Anya at lumabas na agad ng aking opisina. Paano mo nakilala si Ali? Tanong ko sa kanya sa seryosong tinig. Kailangan kong malaman kung paano niya nakilala si Ali at kung ano na nga ba talaga ang kaugnayan nilang dalawa. It's none of your business, Mr. Edward Mondragon. Wika niyang nakangisi na tila ba nakakaloko. Naiinis ako. Ang gagong ito, ano ba talaga ang dahilan at nandirito siya? Ipapamukha ba niya sa akin na siya ang asawa at ako ang naghahabol lamang? Langya niya, gustong gusto ko na siyang pagsusuntukin muli sa kanyang mukha upang madurog na yung mga ngipin niya. Kung ganoon ay ano naman ang gusto mong pag-usapan natin? Tanong ko sa kanya na salubong ang mga kilay ko. Relax, Mondragon. Antayin muna natin ang pancakes at mukhang masarap pa naman ang blueberry pancake na pinaluto ng yung secretary.
Natatawa niyang wika sa akin. Napapailing naman ako sa gagong ito at mukhang nandirito lang ito para asarin ako. Natapos naman kaming kumain ng walang imikan. Kung tutuusin ay ayoko na magsalita pa dahil wala na akong interes sa kahit na anong sadya niya sa akin. Gusto ko malaman kung bakit pinipilit mo ang sarili mo kay Ali, Mr. Mondragon. Tanong niya sa akin na nagpaangat ng aking muka. Tinitigan ko ang kanyang muka at nangunot ang aking noo. Gusto ko malaman kung anong relasyon ang meron kayong dalawa ni Ali. Ani ko sa kanya na ikinangisi naman niya sa akin. Pag-aksyan tumawa na akala mo'y nang aasar. Hindi pa ba obvious, Mondragon? O nagbubulag-bulagan ka lang? Wika niyang nakangisi. Nagtiim ang aking bagang habang matalim na nakatitig sa kanya. I'm here para sabihin sa'yo na layuan mo si Ali. Hindi ka namin pipigilan kung gusto mo makita ang anak mo dahil karapatan mo iyon bilang isang ama ni Edison. Pero pagdating kay Ali ay wala ka ng kinalaman pa. Ang tanging anak na lamang ninyo maaaring maging dahilan ng pagkikita ninyo pero hanggang doon na lang ang magiging connection nyo. Kung ayaw mong pabagsakin kita. Seryoso niyang wika habang ako naman ay nakakuyom ang mga kamao na handang sumugod sa anumang oras. Huwag mo akong takutin, Harold, dahil handa ako makipag-ubusan ng kayamanan. Mabawi ko lamang ang mag-ina ko. Maaring inaakala mo na kilalang kilala mo na ako pero nagkakamali ka dahil kayang-kaya kong tapatan kung ano man ang meron ka. Tandaan mo iyan. Tiimbagang kong wika sa kanya. Nginitaan niya lamang ako at tinapik sa aking balikat. Hindi ko alam kung ano ba talaga ang isinadya niya pero hindi ako natutuwa. I like you, Mr. Mondragon. Salamat sa masarap na agahan. Aasahan ko na tutuparin mo ang mga sinabi ko. Anya habang palabas ng opisina. Damn you, Harold! I would never ever do that! Ani ko sabay bato ko ng isang day sa pinto. Mabilis na pumasok ang aking secretary upang alamin kung ano ang nangyari. Clean that mess! Maotoridad kong utos sa kanya. Hindi naman maalis ang inis ko sa lalaking iyon. Kailangan ko na talagang malaman kung ano ang kaugnayan niya kay Alia. Ako na mismo ang kikilos at sisiguraduhin ko sa kanya na makukuha ko ang kasagutang gusto ko sa lalong madaling panahon. Akala ba niya ay masisindak niya ako ng ganoon lamang? Akala yata ng mga Owomil na iyon ay kaya nila akong takutin. Kung inaakala ng lahat na mas nakakahigit ang yaman ng mga Owomil kaysa sa mga Mondragon ay nagkakamali sila. Malakas ang loob ng Owomil na iyon dahil ang buong akala niya ay kakaya-kayanan niya lamang ang mga kapangyarihan ng mga Mondragon. Pero nagkakamali siya dahil kayang-kayang tapatan ng Mondragon kung ano man ang meron sila. Isang misi ang aking pinakawalan at pagkatapos ay nagsimula na ako magtrabaho. Nakakatawa. Pababagsakin daw ako? Wala kang kaalam-alam, Owomil. Kaya huwag kang magmalaki sa akin. Hello, bro? Ano na nangyari sa mga pinapalakad ko sa'yo, ha? Bakit ang tagal naman at hanggang ngayon ay wala pa rin tayong mahanap na kahit na ano tungkol sa kanila? Ha? Inis na inis kong wika kay Gavin. Relax ka lang, bro. Huwag ka mag-alala. Malapit mo na makuha mga sagot na gusto mo. Sa gagawin namin, wala na magagawa pa ang pangaharang nila sa pag-iimbestiga namin. Kaya chill ka lang, bro. Mayabang niyang wika sa akin kaya napapailing na lamang ako. Siguraduhin mo lang iyan, bro. Ang tagal na natin nag-iimbestiga pero hanggang ngayon, wala ka pa rin maibigay na kahit na anong impormasyon tungkol sa tarantadong maangas na Harold Owomil na iyan. Galit kong wika sa kabilang linya. I know. But don't worry, bro. Dahil you'll have the investigation reports you need on your desk soon. So, chill ka lang dyan. Paninigurado niyang wika sa akin kaya napabuntong hininga ako ng malalim. Fine. Nanggigigil na kasi talaga ako sa maangas na Harold na iyan. Wala lang ako magawa dahil ayoko magalit lalo sa akin sa Ali kapag ginulpi ko ang gagong iyon. Wika ako sa kanya na tinuwanan naman niya. Kaya nga relax ka lang dyan, bro. Huwag ka munang gumawa ng kahit na anong moves at baka mapunada pa ang pagbawi mo sa mag-ina mo pag nagalit sa'yo si Ali. Anya sa akin. Okay, fine. I have to go, bro. I will call you again soon. Ani ko at ibinaba ko na ang telepono ko. Naiinis ako. Pakiramdam ko ang bagal-bagal kumilos ni Gavin. Alam ko namang ginagawa niya ang lahat pero masyado lang talaga akong atat na makasama ang mahal ko at ang anak namin. Habang nagmumuni-muni ako ay biglang tumunog ang aking telepono, kaya napatingin ako dito. Nang makita ko na ang ina ko ang tumatawag sa akin, ay sinagot ko agad ito. Hello, Mom? Wika ko sa kabilang linya. Hello, son. How are you, honey? Tugon naman ang aking ina. I'm fine, Mom. How was your trip to Canada?
Wika ko sa aking ina. It was entertaining, but it was also exhausting. You know naman na nagpunta kami doon to check our businesses. Pero of course, nagliliwaliw pa kami ng daddy mo. Wika ng aking ina kaya napangiti ako. So, how did it go? Tanong ko naman sa kanya. We have already resolved the issue, son. Anyway, tumawag ako sa iyo dahil we would like to invite you to dinner tonight. Because we miss you, son. Wika ng aking ina. Lagi namang ganito ang aking ina kapag bumabalik sila from business trip. Okay, Mom. I'll be there before 7 p.m. tonight. And I miss you and Dad as well. Sagot ko naman sa kanya na ikinatuwa niya. That's great. I'll see you then. I love you, son. Wika niya sa akin bago pa matapos ang aming pag-uusap. I love you too, Mom. Sagot ko naman sa aking ina at pinatay ko na rin agad ang telepono ko. Matapos kami mag-usap ay napapaisip ako na ipakilala sa kanila ang kanilang apo. Alam ko ang dahilan ng pagtutulak sa akin ng aking ina na mag-asawa na ay dahil gustong-gusto na nilang magkaapo. Maaari ko naman siguro mahiram ang aking anak upang ipakilala ko ito sa aking mga magulang. Kinuha ko ang aking telepono at idinayal ko ang numero ni Ali. Nakailang ring muna ito bago may sumagot sa kabilang linya at napangiti ako dahil maririnig ko na naman ang kanyang tinig. Hello, Ali. Kinakabahan kong ani sa kanya. Yes? What can I do for you, Edward? Formal na sagot sa akin ni Ali sa kabilang linya. Well, my mother invited me to dinner at their mansion tonight. Gusto ko sana silang ma-surprise na may apo na sila. Gusto ko sana ipakilala sa kanilang anak natin. Kung okay lang ba ito sa'yo? Is there any chance you can trust me to bring my son with me tonight? Kinakabahan kong wika sa kanya. Hindi ko alam kung papayag siya pero sana ay pumayag siya. Pakiramdam ko na sa bawat segundong paghihintay ko ng sagot mula kay Ali sa kabilang linya ay parang may unti-unting bumabara sa aking lalamunan at dahan-dahan akong pinapatay. Can I call you back, Edward? I need to discuss this with Harold first. Wika niya na ikinabagsak ng aking balikat. Bakit kailangan pa niyang tanungin ang lalaking iyon samantalang ako naman ang ama ng anak namin? Sure. Take your time, baby ko. Malungkot kong sagot sa kanya at pinutol na niya agad ang aming pag-uusap. Gusto ko mainis. Ano bang karapatan ni Harold? Ako ang ama ng bata. Gusto kong manapak ng tao na ang pangalan ay Harold Tipaklong. Makalipas ang halos isang oras ay tumunog ang aking telepono kaya agad ko itong sinagot at pakiramdam ko ay mabibilaukan ako ng Adam's apple ko dahil sa sobrang kaba ko. Hello? Sagot ko. Can you promise to bring him back before 9 p.m.? Wika niya sa kabilang linya na ikinatuwa ko ng sobra-sobra. Yes! Oh my God, yes! I promise you that. Oh my God, pangako baby ko na he'll be home before 9 p.m. Thank you so much for you entrusting me. Masayang-masaya kong ani sa kanya. Okay, Edward, you can take my son, but make sure na babantayan mo mabuti ang anak ko. Wika niya pang muli sa akin na ikinakunot ng aking noo. Anak natin, baby ko. Wika ko at ipinagdiinan ko pa ang salitang natin sa kabilang linya. Okay, I'm sorry. Anak natin. Basta ipangako mo, babantayan mo sa Edison at ibabalik mo siya dito before 9 p.m. Anya pang muli sa akin. Yes, I promise. Masaya kong sagot sa kanya. Okay, I'll drop him off at your house around 6 p.m. Turan niya pa. Finally ay may papakilala ko na rin sa mga magulang ko ang aming anak. Sigurado ako matutuwa sila sa surprise ako sa kanila. Okay, baby ko. I will wait you here. Thank you so much. Wika ko at narinig ko na ang pagpatay ng telepono sa kabilang linya. I need to call my mom para masabihan sila na may isasama ako. Hello, son? Napatawag ka. Huwag mo sabihin hindi ka makakapunta mamaya. Kung hindi magtatampo na talaga ako sa'yo. Litan niya ng aking ina sa kabilang linya. No, Mom. Darating ako at gusto ko lang malaman nyo na may kasama ako. Isang malaking surprise ako para sa inyo ni Dad. Masaya kong wika sa kanya. Oh my, mukhang mag-aasawa na yata ang anak ko ah. Tuwang-tuwang tugon ng aking ina. Yan ka na naman mo. Basta darating din kami dyan mamaya. See you tonight, Mom. Pagkawika ko ay agad ko nang pinatay ang phone. Eksaktong alas 6 ng hapon ay dumating si Ali kasama ang aming anak. Halos magkandara pa ako sa pagsalubong sa kanila ngunit napalitan ng pagkadismaya ang aking kasiyahang nararamdaman nang matanawan ko kung sino ang nagmamaneho ng kanyang sasakyan. Pabulong kong mura. Oh, Edward,
Mukha yatang biglang nagbago ang timpla ng pagmumukha mo na makita mo ako ah. Pangiinis na wika ni Harold sa akin. Wala ko sa mood makipag-usap sa'yo. Inis kong wika at sinalubong ko na agad ang aking anak at si Alia. Yumakap agad sa akin ang aking anak, pagkalapit na pagkalapit ko pa lamang. Hello Daddy, I am very excited to meet my grandparents. Ngiting-ngiti niyang ani sa akin. Me too son, we're going to surprise them with your killer smile, okay? Tumatawa kong wika sa kanya at nakipag-appear pa sa akin ang aking anak. Mag-iingat kayo at mag-enjoy. Babalikan ko na lang sa Edison mamayang 9 p.m. Ani Ali sa akin. Natin, munchkins. Babalikan natin. Mahirap na. Baka manyakin ka pa ng unggoy na iyan. Pangasar na wika ng gagong Harold na ito. Sasagot pa sana ako nang biglang magsalita si Ali. Magsitigil na nga kayong dalawa. Tara na at na makapag-bonding na mag-ama. Wika naman ni baby ko sa hudyong si Harold. Kakamot-kamot ng ulo na sumunod sa kanya si Harold. Kung wala lang ditong anak ko, kanina ko pa binasag ang pagmumukha ng hudyong iyon. Halika na sa loob, son. May binili akong ice cream para sa'yo. Nakangiti kong sambit. Oh, talaga daddy? Excited niyang wika sa akin sa bayakap ng mahigpit. Yes, kaya halika na at nang makain mo na. Magbibihis na rin ako para makaalis na agad tayo, ha? Wika ko naman sa kanya. Okay daddy. Iniwan ko muna ang aking anak sa isa sa aking kasambahay at pagkatapos ay mabilis na akong umakyat sa aking silid upang makapagbihis na. Pagkabihis ko'y mabilis na akong bumaba ng hagdan at nagtuloy na ako sa dining kung nasaan nandoon ang anak ko at kumakain ng ice cream habang binabantayan ni Manang Edna. Manang Edna, huwag na po kayo magluto ng hapunan para sa akin at kila mommy po kami kakain ng anak ko. Wika ko sa kanya. Naku anak, napakaganda ni Ali. Nakasilip ako kanina at gustong gusto ko sana lumapit. Kaya lang may ginagawa ko kanina. Para siyang Diyos sa kagandahan. Nakangiting wika ni Manang sa akin. Maganda po talaga ang mommy ko at napakarami pong lalaki na gusto maligaw sa kanya. Pero lagot po sila kay Papa Harold ko. Bubugbugin po sila. Pagmamayabang ng aking anak. Ah, ganun ba? Sayang pala at may bumabakod na sa kanya. Malungkot na wika ni Manang Edna sabay sulyap sa akin. Halika na son, baka malate pa tayo. Naghihintay na ang lolo at lola mo. Ani ko sa aking anak at mabilis ko nang binuhat sa Edison upang dumiretso na kami sa aking sakyan. Nakarating kami ng maayos sa mansyon ng aking mga magulang. Habang bumubukas ang mataas na gate ay naaninag ko na ang 2 bulto na nakaabang sa may hardin. Pagkaparada ko ng aking sasakyan ay nauna akong lumabas at binilinan ko muna si Edison na huwag munang bababa ng sasakyan dahil siya ang aking malaking sorpresa sa aking mga magulang. Iniwan kong bukas ang pintuan ng driver's seat nang makita kong nagmamadaling lumapit sa akin ang aking mga magulang kaya unti-unti na din ako lumalapit sa kanila. Yumakap at humalik ako sa aking ina at ganoon din sa aking ama na tuwang-tuwa na makita ako. Son, we miss you so much. Masayang ani ng aking ama habang tinatapik-tapik ako sa aking likuran. Nasaan ang sorpresa mo sa amin anak? Babae ba anak? Magpapakasal ba kayo? Ani ng aking ina na may mga ngiti sa labi habang panay ang tanaw sa aking sakyan at pilit na inaaninag kung may tao ba sa loob nito. Mom, wala ikakasal. I wish na ikakasal na nga ako pero sad to say, wala ikakasal. Wika ko sa aking ina na ikinalungkot ng kanyang muka. Alam ko naman na ang pangarap nila ay maikasal ako at magkaroon sila ng apo. May apo na sila at sigurado akong ikatutuwa nila ito. So, ano ba talaga yung pa-surprise effect mo ha? Wala lang? Kinugod time mo lang kami ng dad mo? Naiinis na ani ng aking ina kaya natawa ako at hinalikan ko siya sa kanyang noo. Nagsimula na akong humakbang at isinara ang pintuan ng driver's seat. Umikot ako sa passenger seat at binuksan ang pintuan nito. Napamaang ang aking mga magulang nang lumabas si Edison sa aking sasakyan nang nakangiti sa kanila. Oh my God! Edward! Sinong batang yan at bakit kamukhang kamukha mo? Nalalaking matang tanong ng aking ina habang ang aking ama ay parang natulos na kandila sa kinatatayuan nito at hindi na makakilos habang nakatitig lamang kay Edison na nakatayo sa aking tabi. Son, gusto kong makilala mo ang lolo at lola mo. Mag-hi ka sa kanila. Ani ko sa aking mga magulang. Nagulat naman kami ni Edison na biglang sumigaw ang aking ina kaya't agad ako napatingin dito ng may pag-aalala. Oh
Oh my God! Edward, totoo ba ito? May apo na kami ng daddy mo? OMG! Simon, mahal ko! May apo na tayo! Umiiyak na wika ng aking ina. Nagmamadali ang aking mga magulang na lapitan ng aking anak na ngayon ay gulat na gulat dahil sa inaakto ng aking mga magulang. Nagyakapan sila at halos mabura na ang makeup ng aking ina sa kakaiyak habang yakap-yakap nilang aking anak. Ang drama talaga ng mom ko kaya naiiling na lamang ako. Halina kayo sa loob at marami ka pang ipaliliwanag sa amin ng daddy mo. Wika ng aking ina habang masayang masaya at hawak si Edison sa kamay nito. Naging napakasaya ng hapunan namin dahil sa aking anak. Sobra-sobrang pagmamahal ang ipinapakita at ipinaparamdam ng aking mga magulang sa aking anak na lubos kong ikinakasiya. Manang Belen, pakidala muna po si Edison sa itaas sa room ni Edward at may pag-uusapan lamang po kami ng aking anak. Utos ng aking ina sa kasambahay namin. Ipaliwanag mo nga sa amin kung ano nangyari at bakit nagkaroon ka ng anak. Wika ng aking ama. Nakikita ko sa kanila ang sobrang kaligayahan na ngayon ko lamang nakita sa kanila. Dad, para namang hindi mo alam kung paano ang gumawa ng bata. Natatawa ko sagot sa aking ama kaya't isang batok ang natanggap ko mula sa kanya. Ba't ang tarantadong ito at namimiloso po ko pa ngayon? Inis na tura ng aking ama, sabay batok sa likuran ng aking ulo kaya napahawak naman ako dito at hinimas ko ito. Natatawa na lamang ako sa kanila. Ang saya nila na maging ang kanila mga ngiti ay tila ba nakaglo na. Hinawakan ng aking ina ang aking kamay at nakangiti akong inusisa tungkol sa aking anak. May asawa ka na ba anak? Nasaan ang asawa mo? Bakit hindi mo sinama dito? Malumanay na tanong ng aking ina sa akin kaya't napabuntong hininga na lamang ako at napaupo ako ng tuwid. Napatitig ako sa aking mga magulang. Maya-maya pa inapagdesisyonan ko nang sabihin sa kanila ang lahat ng nangyari. Ikinuwento ko sa kanila mula umpisa at wala akong itinago sa kanila. Nakita ko ang lungkot na bumalong sa kanilang muka at napatango na lamang sila. Alam mo ba, kilalang business tycoon si Don Owamil, ang ama ni Harold James Owamil. Wika ng aking ama sa akin. Yes, Dad. Hindi naman lingid sa aking kaalaman ang katayuan nila sa buhay. Baka nakakalimutan mo din, Dad, na kaya din natin silang tapatan. Pero ang hindi ko mahalukay ay kung anong ugnayan ni Alice sa mga Owamil. Malungkot kong wika sa kanila. Alam mo anak, sa pagkakaalam ko ay may nawawalang isa pang anak si Don Owamil. Nabuntis niya ang kasintahan niya noon. Ngunit tutol ang mga magulang ni Don Ramon Owamil doon sa babae kaya't umalis ang babae at nagtago pagkapanganak pa lamang nito at isinama niya ang sanggol. Hindi kaya si Ali ang nawawalang bata at nahanap na nila ito? Wika ng aking ama na ikinakunot ng aking noo. Maari nga kayang si Ali at si Harold ay magkapatid lamang? Napataas ako ng aking muka at napatingin ako sa may hagdanan at pagkatapos ay tumingin ako sa aking ama. Dad, sa tingin ko'y kailangan nating tanungin ang aking anak tungkol kay Harold. Masaya kong ani sa kanila. Pakiramdam ko ay may matutuklasan ako ngayon na ikatutuwa ko. Abay, ano pang hinihintay mo? Ipatawag mo na dito ang aming apo. Mabilis na wika naman ang aking ina. Ako na mo, dadalan ko siya dito para makausap natin siya na maayos. Ani ko at nagmamadali na akong umakyat sa itaas ng aking silida. Pababa kami ng hagdanan ay nakatingin na sa amin ang aking mga magulang. Apo, halika dito at may tatanong sa'yo si Lola, ha? Ani ng aking ama habang papalapit na kami sa kanila. Ano po yun, Lolo? Nautal na Tagalog ng aking anak. Hindi pa kasi siya masyadong magaling sa Tagalog pero nakakaintindi naman siya. Asawa ba ng mommy mo si Papa Harold mo? Tanong ng aking ama. Ang puso ko'y parang sasabog sa lakas ng pagtibok nito habang hinihintay ko sumagot ang aking anak. No, Grandpa. Papa Harold is my uncle. He's my mother's oldest brother. Wika ng anak ko na nagpatayo sa akin. Damn it! Kung gayon ipinaglalaruan lamang pala ako ni Harold. Galit kong wika. Language. Mahinang ani ng aking ina kaya napatingin ako sa anak ko at humingi ako ng paumanhin. Tatawa-tawa naman ang aking ama dahil sa natuklasan namin. Ngayong alam mo na anak, gawin mo ang lahat para mabawi mo ang ina ng anak mo at pakasalan mo agad. O kaya ikidnapin mo na. At gumawa pa kayo ng maraming apo namin. Wika ng aking ina na tumatawa. Mercedes! Sita ng aking ama. Gagawin ko talaga iyan mo. Sagot ko naman sa aking ina na ikinailing ng ulo ng aking ama. Edward, daanin mo sa maayos at huwag kang makinig dyan sa ina mo.
Ani naman ang aking ama. Napatingin ako sa aking orasang pambisig. Napakamot ako ng ulo dahil anumang oras ay maaari nang dumating sila Ali. Hindi nga nagtagal ay dumating na din si Ali kasama ang hambog na Harold na kapatid pala niya upang sunduin ang aking anak. Good evening, Edward. Susunduin ko na sana si Edison. Nakangiting wika ni Ali na hindi makatingin ng diretso sa akin. Pasok muna kayo. Anyaya ko naman sa kanila. Ayoko malaman nila na may alam na ako tungkol sa pagiging magkapatid nila. Hindi na. Susunduin lang namin sa Edison at uuwi na rin kami. Pagtanggi naman ni Harold sa aking paanyaya, sabay akbay niya kay Ali na tila ba iniinis ako. Ngunit hindi na niya ako maluloko pa dahil ngayon ay alam ko na ang buong katotohanan. Nasa itaas pa si Edison. Nakikipaglaro sa kanyang lolo at lola. Pumasok muna kayo at kukunin ko ang anak kong gwapo na nagmana sa akin. Ani ko sa kanila na may pangaasar. Wala na rin naman na silang nagawa kaya pumasok na din sila sa loob ng kabahayan. Iginaya ko na sila sa salas upang makaupo habang hinihintay nila sa Edison. Saglit lamang at tatawagin ko ng anak natin. Wika ko na pinagdiinan ko pa talaga ang salitang natin. Tiningnan ako ng masama ni Harold at hindi ko iyon pinansin. Sarap sa pakin ng future brother-in-law ko. Wika ng isip ko. Pagbaba namin ng hagdanan ng anak ko ay mabilis na yumakap si Edison sa kanyang ina. Mommy! I miss you po! Wika ng aking anak sabay yakap niya sa kanyang ina. Tinawag ko naman saglit ang aking anak upang kausapin ko ito tungkol sa aking natuklasan. Yes, Daddy? Anya nang nakangiti sa akin. Agad akong bumulong sa kanya at alam ko na nagtataka sila Ali at Harold pero wala akong pakialam. Yung sekreto natin ha? Huwag na huwag mo sasabihin sa kanila na alam ko na nakapatid ni Papa Harold mo si mommy mo. Ha? Bulong ko sa aking anak na ngumisi naman at nakipag-apir pa sa akin. Yes po, Daddy. Anya, sabay yakap sa akin ng aking anak at ginantihan ko din ito ng yakap at hinalikan ko siya sa ulo. Magpapakabait ka ha at lagi ka makikinig sa mommy mo. Dagdag ko pang wika sa kanya. I am always a good boy, Daddy. Nakangiti niyan turan sa akin kaya napangiti rin ako. That's my boy. I love you, son, and I'll see you again soon, okay? Ani ko at iniabot ko na ang kanyang kamay sa kanyang ina. I love you too, Daddy. Nakangiting wika ng aking anak at tuluyan na siyang kinuha ng kanyang ina. Halis na kami, Edward. Late na din kasi. Wika ni Ali na tinamuan ko lamang at matamis ko siyang initian. Let's go. Aya sa kanila ni Harold kaya naglakad na silang palabas ng mansyon. Pinagmasdan ko na lamang ang paglayo ng kanilang sakyan. Ipinapangako ko na gagawin ko ang lahat para lamang mabawi ko sila. Lalo na ngayong alam ko na ang totoong relasyon nila ni Harold. Now, it's my turn. Wika ko, sabay ngisi ko. Maaga pa lang ay gising na ako at pumasok ako sa aking opisina. Pagkatapos ng mga trabaho ko at ng meeting na dinaluhan ko ay tinawagan ko naman ang mga kaibigan ko. Pinapunta ko sila dito sa opisina ko upang malaman nila ang natuklasan ko tungkol sa tunay na relasyon ni Ali at ni Harold. What? Gulat na ani Gavin. Nakikita ko sa kanyang mga mata ang pagkabigla dahil hindi nila inaasahan ang balitang sinabi ko sa kanila. Katunayan nga ay hindi man lamang niya naisip na maaaring magkapatid pala ang dalawang iyon. Kaya pala nila hinahadlangan ang pag-iimbestiga natin at dahil ayaw nilang malaman na magkapatid sila. Pero anong dahilan ni Harold upang magpanggap na may relasyon sila ni Ali na higit pa sa magkapatid? Wikang muli ni Gavin sa akin. Maging ako ay hindi ko alam kung anong motibo ni Harold sa ginagawa niyang pagpapanggap. Maaaring may galit siya sa akin dahil iniisip niya na pinagluruan ko lang ang kapatid niya. Hindi naman iyon totoo dahil katunayan ay mahal na mahal ko si Ali. Hindi ko alam bro. Pero sa tingin ko ay gusto niya akong pahirapan o gusto lang niya akong asarin. Yun lang naman kasi nakikita kong dahilan. Hindi ko rin alam kung bakit sinakyan ni Ali ang pagpapanggap ni Harold. Ani ko naman sa kanila. Ibang klase din bumanat yung Harold na yan ha. Talagang pinahihirapan ka. Pero ang hindi niya alam ay mas matalino tayo sa kanya. Natatawang wika ni Gavin sa akin. Napabuntong hininga ako dahil sa mga bagay na naiisip ko. Kahit tagal nila akong pinaniwala at kung hindi pa dahil sa anak ko ay hindi ko pa malalaman kung ano ang totoong relasyon nila. Nang malaman ko nga na wala pala silang relasyon at tanging pagiging magkapatid lamang ang ugnayan nila, ay nakaramdam ako ng galit kay Harold. Pero sa isang banda ay natuwa na rin ako sa isiping wala pala akong dapat na ipag-alala dahil malayang malaya si Ali. Ibig lang sabihin ay maaari ko nang gawin lahat
upang makasama ko na siyang muli, pati na ang aming anak na si Edison. Patutunayan ko kay Ali na karapat-dapat ako sa puso niya. Pero hindi pa sa ngayon, dahil may plano pa ako. Ani ko na hindi mawala ang ngiti sa aking labi.